Hello, mga ka-Charotera! Welcome back to our channel. This is Charotera Mariposa and with me, Charotera Munggoy! Namiss niyo ba kami? Pasensya na, medyo natagalan kami mag-vlog kasi medyo na-busy ang mga Charotera nyo. Anyway, for today's video, gusto lang namin i-share sa inyo yung experience namin or kung ano yung ginawa namin right after our visa interview. Before that, gusto rin namin magpasalamat sa support na binigay nyo. Nakaka-overwhelm yung mga views. Parang, thankful kami na maraming nanood, maraming nag-comment. Na-appreciate namin lahat yun. May it be good or bad. Kasi nga, Kaya nga hawak ko to. Hindi, nakakatuwa lang, promise. Ganun talaga eh. Kasi, parang gusto lang din namin i-share sa inyo talaga yung lahat at saka yung real experience namin during that interview. Kaya, yun, kung may mga na-offend kami or what, pasensya na. Pero yun kasi talaga yung parang thoughts namin, yung naging experience namin, yung personal namin. Yon. So, anyway, ito na yung next video kasunod nun. So, ano nga ba yung mga next step na gagawin after visa interview, right? Pag meron ka ng visa. So, may notes ulit kami dito. Medyo sinamarize na namin yung mga naging experience namin para wala kaming ma-miss. At ma-share namin sa inyo para din makatulong sa inyo. So, yun. Pagka-receive ng visa packet ko, kasi nauna nga ako, may marireceive din kayong email. Parang siya, instructions siya kung ano yung mga gagawin nyo after that. Pagka-receive ko ng visa packet, chinek ko agad yung details sa visa ko. So, okay na lahat. Tapos, in-scan ko yun. Tapos, in-inform ko na yung employer ko, yung agency ko, na okay na yung visa ko, na-issue na. In-inform ako ng agency na I have to attend a seminar. Parang Zoom meeting lang naman siya to talk to my onboarding specialist. So, dun sa meeting na yon, nabihan lang ako na yung mga kailangan kong gawin para in preparation sa arrival to US. So, ang sabi lang ng onboarding specialist ko, ito yung airport code na gagamitin mo. Dapat dito ka mag-a-arrive sa ganitong date. And parang Monday to Friday, ganitong timing para masundo ako nung community liaison namin. So, parang community liaison yung tawag nila sa parang concierge ba yun? Concierge services kung sa hotel. Parang ganon. Parang may certain person na tutulong or parang magsusundo sa'yo sa airport, tutulungan ka on your first few days sa US, ganon. Dahil nga inaantay ko pa yung visa niya, 'di ba? Medyo na-delay yung sa kanya. Nag-aantay-antay pa kami ng mga few more days or weeks para sana sabay na kaming magbayad ng green card fee. Kaso, wala talaga, na-delay yung sa kanya. Inuna ko na yung sa akin. Yung sa akin, oo. So, paano nga ba magbayad ng green card? Actually, yun nga yung una kong sinasabi. May marireceive ko yung email. Nandun yung parang pinaka instructions nila. May 3 PDF na ililink dun sa email. Una is yung, nakalagay dun sa unang paper, sabi niya, Notice for Immigrant Visa Applicants. Parang nandun yung instruction kung paano mo bubuksan yung visa packet. Ang highlight lang dun is, wag mong gagalawin or sisirain or bubuksan in any type or any form yung yellow packet. Pinaka-yellow na envelope, wag. Parang, dapat yung immigration officer nila sa US, yun yung unang magbubukas nun. Kasi, parang, pag may butas, may gupit or may sira, parang tampering na daw. Parang ganon yung nabasa ko. Tapos, isa din dun yung, sasabihin nila na kailangan mo ng pre-departure seminar or yung PDOS na tinatawag. Mag-share din ako kung paano gagawin yun mamaya. So, yun. Tapos, sa SSN. Kasi dapat, the moment na in-apply yung immigrant visa natin, kasabay nun, naka-apply na din yung SSN. Pero, magbibigyan ka lang talaga ng SSN number once
na-arrive ka na ng US. Parang mag-automatic yun, mabibigyan ka ng number na magiging lifetime SSN number mo siya sa US. Yung last na page na binigay is yung parang USCIS immigrant fee page. Nandun lahat yung steps kung on how to pay for the green card. Sobrang ano lang siya, madaling intindihin, madaling sundan. Yun nga, hindi mo yun magagawa unless wala pa yung visa mo kasi may mga details na kailangan na manggagaling dun sa visa packet and dun sa mismong parang visa page sa passport. Isa dun yung A number, A number at saka Department of State case number. Yung A number, yun yung pinaka parang registration number na makikita nyo dun sa visa mismo. Tapos, yung Department of State case number, yun yung pinaka-case number natin, yung MNL, tapos yung number, yun na yun. Makikita mo to dun sa parang white paper na naka-attach dun sa visa packet mo or dun sa mismong visa copy. Dahil nga hindi kami sabay, so yung sa akin mo na yung nabayad. Pero kung nandyan na yung sa inyo, yung sa mga sa dependent nyo or sa anak nyo, pwede nyo nang isabay. Sabay-sabay nyong bayaran. So parang mag-a-add dependent lang kayo dun sa Tapos, so, kung na-add mo na yung mga dependent mo, tapos, i-review mo yung details. Kasi, syempre, mahirap na magkamali kahit isang letra. We learned the hard way, di ba? So, talagang i-double check nyo lang lahat ng ina-entry nyong details. Tapos, yun, pati payment information, dun sa card. Ayun, so, payment information. Tapos, mag-proceed ka lang. Tapos, yung link niya, ide-direct ka niya sa pay.gov. Yung pay.gov, yun yung parang paano ba? Nakalink siya sa US Treasury. Affiliated. Affiliated siya doon para maano nila na yung case number na to, nagbayad na ng green card. Yun, ganon. Basta pay.gov yung nila. You can use credit card and debit card. Meron pang isa, nakalimutan ko lang. Pero kami, credit card. Yun. Yung credit card info, wag kayong malilito. Kasi yung name of card holder. So, yung linagay namin yung sa atin niya kasi nakigamit lang kami ng credit card. Tapos, iba pa yung parang receipt. Diba? Nakapangalan naman sa kanya or sa akin. Pero, kung sarili nila yung credit card na gagamitin. Pangalan nila. Pangalan nyo yung gagamitin nyo dun sa credit card. Information, wag kayong palilito. Yun, i-review nyo lang lahat ng details. Yung sa inyo, yung sa card, tapos i-submit nyo na. Tapos, once na na-submit nyo na, makaka-receive naman kayo ng confirmation page. Parang mag-aano siya sa confirmation page na paid na kayo, tapos yung amount na to, which is $235. Yun yung amount ng green card. $235. Tapos, try nyong i-screenshot yung confirmation page na yun. Para sure lang na may copy kayo. Pero, meron din naman kayong marireceive na email from pay.gov na receipt. Parang mga details lang na paid din kayo. Kasi mas okay na may copy kayo or evidence na nagbayad kayo. Kasi minsan parang may nagtatanong daw ng ganon sa immigration or somewhere. Yun. Okay lang. At least for safety lang na may copy kayo. Okay nang ready, over-prepared ka sa, diba? So, okay na nakausap ko na yung onboarding specialist ko regarding sa airport code, time of pick-up. Tapos, nagbayad na ako ng immigration fee ko, yung green card. Tapos, next naman is yung PIDOS. Ang PIDOS na to, parang yung mga manggagaling lang ng Pinas to US, kailangan magpidos. Parang pre-departure tour ba gano'n. Ayun. So, paano nga ba, mag-re-register sa PIDOS? Paano makakuha ng, appointment. Ng appointment. Which is, ginawa namin is online. Online yung PIDOS namin. Hindi na namin yung face-to-face talaga. Kasi meron natin naman sa online. O nga pala, ito pala yung link kung saan magbabayad ng green card. Nakalimutan kong sinabi kanina. Pero, nandun din yun dun sa email na ma-receive nyo. Further instructions pagka-receive nyo ng visa packet. Yun. So, yun. Regarding PIDOS naman. So, ito yung link na pupuntahan nyo para makapag-register.
Ang maganda kasi, maaga. Kasi parang ano tawag doon? Agawan. Agawan din kasi ng schedule eh. Sa PIDOS. Usually, at saka minsan pwede kayong mag-book lang ng Monday to Thursday. Magse-secure kayo ng appointment. Tapos, maganda maaga, 7 or 8 a.m. para agad kayong makakuha. So, yun, nasa link na kayo, no? Piliin nyo lang yung pink, kulay pink for US. Tapos, after nun, mag-enter kayo ng details nyo. Yung sa principal naman, i-choose nyo yung, employer. Tapos, at saka yung E31. Kapag naman sa dependent na, yung husband or wife, E34 yun. Tapos, sa daughter or son, E35. Tapos, i-input nyo yung email. Usually, parang Gmail lang yung ino-honor nila na email. Ipapa-upload lang yung passport copy. Tapos, pati visa copy. After nun, i-check mo lahat ng details na in-input mo, kung tama, i-review mo. Tapos, i-submit mo na. After nun, nung pagka-submit mo, makaka-receive ka ng, parang email galing sa CFO officer. Minsan, mabilis, minsan matagal, or few days, ganyan, bago ka maka-receive ng email back sa kanila. Yung instruction doon, parang pag kailangan pa ng further parang documents, doon mo ipapasa. For principal applicant, ang pinapasa sa akin, passport, visa, at saka isa pang valid ID. Yon. Tapos sa dependent naman, passport din, visa, valid ID, at saka marriage certificate. Mas okay kung PSA copy na yung ipasa nyo. Sa children naman, ang nabasa ko is passport, visa, birth certificate from PSA, at saka passport of the petitioner. Pagka na-input mo na lahat yon, i-verify mo na yung mga details mo, syempre para sure na tama. I-send mo sa kanila. After, magsisend ulit sila ng email. Tapos, nandun na yung parang pinaka-Zoom link nyo dun sa mismong PIDOS appointment nyo. So, sa kanila manggagaling yung date at saka yung timing. Hindi kayo makaka-request. Parang gano'n, di ba? Sa kanila galing. Parang may fill-upan kayo na parang personal page, ganyan. Fill-upan nyo lang yun, parang demographic, ganyan. Pero dun sa principal, yung ilalagay nyo is parang immigrant. Sa dependent, parang emigrant, ganyan. Tapos, dun sa principal ulit, yun, personal data, petitioner's address, i-ready nyo lang. Tapos, yung occupation mo doon sa US. Tapos, yung contact number mo. Current contact number mo. Tapos, sa dependent naman, yung data na hiningi. Principal, yung, petitioner, sabi niya, ilalagay mo yung principal applicant. Kasi tayo yung petitioner's address, di ba? As a principal. Dun sa dependent naman, parang tayo yung petitioner. Tapos, economic status, ang pinalagay ko sa kanya noon, unemployed. Kasi parehas naman din, di ba? Unemployed na yung sa kanya. Tapos, year of migration of the principal, yun. 2025. Pag na-receive nyo na nga yung link for the seminar, yun, okay na yun. Attendan nyo lang. Parang maglalash siya ng 2 hours. 2 hours or 2 hours. So, i-share niya sa inyo. Minimum. Yung mga sinabi sa PIDOS. Mm-hmm. Ikaw, ano yung mga natatandaan mo? During the yung PIDOS na? Yung seminar mismo. Sa mismong seminar, yun. Sa mismong seminar, kailangan unang-una is maging on time kayo. Kung sinabi nila na dapat 9 o'clock, as much as possible, 10 minutes before 9 o'clock, mag-online na kayo. Pag na-late kayo dun sa time na binigay nila sa inyo, hindi na nila kayo i-accept dun sa Make sure na naka-on yung camera nyo. Kasi gusto nila is nakikita lahat ng mga participants na sa Camera lang, pero walang speaker, no? Walang speaker. Hindi ka pwede. Pwede ka mag-speaker if ever na may tanong ka. Iaano naman nila sa inyo doon na kung may tanong kayo, iaano nyo lang yung raise hands na may mga comments naman kasi doon sa side ng parang chat. Chat. To. Pag nakita nila na naka ka, raise hands ka. So, i-unmute mo yung mo,
Tapos, i-erase mo yung tanong mo. Yun lang. After na mag-mute ka na naman ulit. Ganun lang. Tapos, i-discuss lahat sa PDOS kung ano yung mga kailangan at hindi kailangan mong gawin. Do's and don'ts. So, base doon sa bawal magdala, kasi first time na immigrant, bawal magdala ng mga, like, tayong mga Pilipino mahilig na magdala ng mga yung mga nor, condiments, sabihin na natin, yung magic sarap, yung mga ganun. Bawal na bawal. Sinigang mix yan. Kasi first time natin na pupunta sa US. So, hindi nila inaano yung ganun, ini-encourage na magdala kayo ng mga ganun na medyo risky kasi first time mo. Para less aberya na lang. Kasi baka doon ka pa magka-record. Hindi, parang, oo nga, pag pumunta ka sa US, pagdating mo sa US, pag-check ng mga documents mo or bagay mo, pag nalaman nila na ganun, papabalikin ka. Oo, may nangyari daw. May mga nangyari. At least nakapunta ka naman ng US. Kaso lang. Point to point mo. A to A pala. A to A. Yun. So, wag na wag niyong gagawin yun. Pati tapos, canned goods din. Bawal. Tapos, may mga nagtanong doon nung sa namin, kung pwede daw magdala ng yung mga kojik, yung mga ganun. Kojik? Oo, sabon. May nagtanong. Ang pwede naman siguro kung 1 o 2 piraso lang. Pero, beyond that. wag niyo nang dadamihin. Sige, nag-raise siya ng question kung pwede siya magdala ng vitamins. Parang lang, supplements lang, ganyan. Tapos, ang sabi ni CFO officer, parang 3 months ba? 3 months, Maximum ba yun? Pwede ka magdala ng 6 months, pero kailangan muna ng doctor's order. Okay. At saka parang pag pinak mo daw sila, tig 3 month lang. Like 3 months, ganon. Hindi 6 months na sama-sama. Diba? Tapos doon ko lang din nalaman pala na iba pala yung word na immigrant sa emigrant. Ang sabi ni CFO, yung tayo na nasa Pinas is emigrant. Pero once na nakatungtong ka na ng US, doon na nagiging immigrant. Diba? Actually, yun yung itatanong sa'yo ni immigration officer sa Pilipinas. Oo, di ba? Kasi pag pumila ka dun sa mga dun sa mga OFW or passport, Philippines passport holder, yung mga ganun. So pagka mo dun sa sa immigration officer, pagkabigay mo ng mo sa kanya passport, sabihin mo sa kanya agad, first time, emigrant. Emigrant pala dapat, hindi immigrant. So, yun, alam na niya. So, yun. Anyway, yun, yung mga do's and don'ts. Malalaman nyo din basta once na nag-attend kayo. Marami kayo, as in mga 70 plus, ganyan na kami tao, naman hindi. Nasabay-sabay, gano'n. Tapos, after nun, may isisend silang link para bayaran mo yung PDOS nga. After na nung seminar, sasabihin sa inyo na tapos na. So, may isesend kami sa inyo sa mga sa mga email niya, pre-provide niyo sa amin, isesend sa inyo yung link. So, tapos bayaran niyo yung Oo. Ang mode of payment nun parang PayMaya at saka GCash. Nag-GCash lang kami nun. Parang naging 80 pesos siya. 80. Kasi may convenience fee. Tapos, after nun, pagkabayad mo, may isisend ulit sila na link. Parang survey of feedback. Para kailangan yung gawin yun. Mandated yun. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, hindi nila hindi nyo makukuha yung certification ng PDOS mo. Yung mismong certificate. So yun, after mo magawa yung survey, isisend na nila yung yung parang certificate mo. Parang PDF copy. Parang lang yun 1 minute or 2 minutes. Pagka-click mo ng survey nila, pagka-submit, automatic darating na yung certification. Ginawa namin, pinrint lang din namin yun, yung pinaka-certificate. Tapos, wala man kaming na-receive na yung parang PDOS sticker. Na, di ba? Wala. Ewan ko, paano yun, pero wala. Hindi rin naman na tinanong Hindi naman hinahanap din yun.